Hi! Maayong hapon, maayong adlaw sa tanan. So, I'm here again para mag-share ako sa about sa mga papers ko para sa resident permit. So, may mga nagtatanong din kasi sa akin na paano ba daw nila nalalaman kung pinoproseso na sila ng mga amo nila. Nag-reflect yung ilaw sa eyeglass ko. So, ito yung ginawa ko. Please subscribe first, guys. Thank you. So, at first, ang kailangan lang is para sa akin, ang ginawa namin is nagpa-picture kami ng passport ID with CD na yon. So, isa yan sa mga requirements. So, pag sinabihan ka ng amo mo na magpa-picture tayo, so it means nagsa-start na kayong mag-proseso ng papers mo. At kasama din doon yung birth certificate mo, authenticated birth certificate mo na yung paggaling tayo ng Pilipinas, di ba, pinapa-authenticate yung birth certificate natin. So, isa yun din sa mga requirements pagpunta ng immigration, yung parang mag-register ka na. So, yung mga iba doon is yung employer na yung mag-provide. So, parang sa'yo, pag nagpa-picture na kayo, kinuha na yung or tinanong ka na yung about doon sa birth certificate mo, yun na yun, nagsa-start na kayo noon. So, ang iba ang iba is pumunta ng KEP, yung parang munisipyo lang dito. So, akin is dumiretso talaga kami doon sa Palinis sa immigration. Yun yung sa akin. So, doon, diretso yung process ko. Pagkatapos doon na permit, nag-tammark. So, nakuha ko na yung blue paper na temporary siya na working permit. Ito yun siya, guys. So, ito yung nakuha ko kaagad. So, yung iba naman is pumunta lang sila ng KEP para something may ginawa sila doon, pero hindi pa sila nakakuha ng ganito. So, anyways, yung itatakol ko lang is yung mga pinagdaanan ko. So, kasi di ba nag-change employer ako, yung first employer ko, sila yung nag-process sa akin, dinala na nila ako sa Palini. So, nag-change employer ako. Yung employer ko na second employer is pumunta kami ng KEP, nagpermahan kami doon. Yes, parang KEP tawag nila dito, pero yung parang munisipyo, something munisipyo, municipality, ang ganun. So, may pinirmahan kami doon, to sabi ni Boosting na pag-change, para daw yun sa change employer. Tapos, may tumawag. So, tapos, naghihintay lang kami. Ang mag-process nun is lawyer. So, mga lawyer talaga, guys, ang magpo-proseso niyan dito. So, sabi ni amo ko is maghihintay kami ng sasabihin ng lawyer, ng agency. So, yung agency ko may lawyer. So, sila yung nag-proseso nun. Tapos, kumuha si amo ng yung AMCA, yung parang health insurance mo, AMCA, AMCA. Health insurance mo, hindi ko alam yung AFAME ata yung health insurance mo, AMCA yung tax record mo. So, hinintay namin to lahat. Tapos yung, mayroon pa yung security, parang social security, parang ganun yun. So, hindi kasi binigay sa akin. Until, dumating na yung papeles. Pero wala pa, ang ginawa lang namin noon is, pumunta kami ng KEP para nagperma ng change employer. And then, dumating na yung mga papeles. Ito, binigay ito ng abogado. So, dumating na yung, na meron na akong
health insurance, meron na akong tax number. So, next niyan, naghihintay ako ng September, October, November, 2 months and a half. So, na-complete na siya. Pagkatapos niya na mai-provide na lahat, yung may ganito na kayong papel, isa, ito yung may tax na, may tax number ka na. Tapos, dalawa, ito yung health insurance mo. So, pag mag-complete na to, ma-provide na to lahat, isi-send to ng abogado sa employer mo. Next niyan, nagagawin nyo is, pupunta kayo ng post office. May mga requirements siya. Ito, syempre, dadalhin mo to yung mga, yung mga tax number mo, yung binigay ng lawyer. Tapos, nag-provide din si amo ng bill ng electricity at water niya. So, pumunta kami sa post office para officially doon magbabayad ng first salary ko. So, yun guys, sa post office. So, ito yung maibigay ng post office ng yellow. Ito. So, ito yung kailangan din. Kailangan nyo to sa pag mag-open na kayo ng ATM account. So, nung nagbayad na kami sa post office, so may record na ako doon na, sorry, may nagbabayad na ako ng tax kasi nabawas, nung binigay yung para yung sahod ko na yun, na binayad sa post office, mapupunta yun sa akin. Sorry. So, yun, tapos na kami. At saka, after that, ito na yung pinaka-last steps na mag-open na kami ng ATM account. So, pumunta na kami sa bangko na gusto namin. Well, gusto ni amo. Well, gusto ko na din kasi sabi niya, doon daw yung makakilala niya. So, parang hindi na kami mahirapan. So, pumunta na kami doon at saka dinala ko na to. Yung galing ng post office na paper. Tapos guys, kung may mga number na kayo dito sa Greece, kailangan nila to guys, kailangan nila tong letter from telecom company kung saan ka naka-connect. Ako kasi sa Wind. Wind yung company ng, di ba kung saan sa Pilipinas, Smart, Globe, di ba mga ganon. So sa akin, Wind. So nanghingi kami ng, anong tawag nito? Anong tawag nito? Letter to proof lang siya na, may term to nakalimutan ko yung term. Ano siya na, yung number ko na ginagamit ko is from their company. Kasi, yung number mo, isusulat yun sa, yun yung isusulat doon sa bank account mo. Pag mag-open na kayo ni amo mo ng bank account. At saka yun dong isusulat din sa post office. So anyway, itong letter na to from telecom company is ano lang, para to sa bangko pag mag-open na kayo ni amo. So okay na lahat guys, sabi ni amo ko, okay na lahat. So, hihintayin lang namin yung resident permit ko. And then, nung July, nag-expire na yung ito ko. So, kailangan kong mag-renew. So, pinasa ko, nagpa-picture uli ako ng kaganda-gandahan. Yan. Nagpa-picture uli ako. Tapos dinala ko tong blue paper. Binigay ko sa agency ko. Cast employment. Cast agency. Hindi ko na naabot kung anong meaning ng cast. So minisage nila ko na kailangan ko kasi hindi ko napansin. So, ito guys, babantayan nyo yung expiry kung kailan ma-expire yung temporary working permit nyo. Kasi kung hindi ako minisage ng agency, hindi ko alam na ganun pala. So, at least ngayon, alam nyo na. So, nagbigay ako ng ID passport, ID
ID picture at saka itong blue paper para i-renew siya. So, mag-renew nun is ang abogado lang. And after a week, so binigyan na ako ng, ito na yun kasi sinadmit ko na yung luma. So, ito na yung new na, ang ano niya, validity niya is for 1 year lang din. So, next year din. And then, after that, so, ito na guys. So, wala akong kalam-alam. Akala ko yun na yun. Ganyan na. So, maghihintay na kami sa, maghihintay na talaga ako sa, sa working permit ko. Yung permanent ko na residence permit. Kaya, diba, syempre guys, diba, nag-aasam-asam tayo mag-travel whole European country, diba? Yung mapunta tayo ng Italy, yung mga ng Paris, France, or Spain, whatsoever, kung saan tayo gusto. So, para ako, wow, excited na ako. Kasi sabi ng agency, hindi, meron na yun, magganyan-ganyan. So, after a month, naka-receive ako ng letter from immigration. Ito yun. Ito yung letter from immigration. Naka-receive ako nito. So, pag-send talaga ng postman, hindi niya binibigay, or kahit kanino, hindi niya nilalagay doon sa drop box niyo sa bahay. Nung binigay niya sa akin to, hiningi pa niya yung passport ko to proof na ako talaga, or siguro kung, yun lang yung hiningi siya sa akin, I want to see, can I see your passport? Sabi niya ganun. So, pinakita ko sa kanyang passport ko, tsaka niya binigay. So, I'm so excited kasi akala ko, oh, may residence permit na. Sabi ko ganun. So, since naka-Greek siya, hindi ko pa alam yung translation sa cellphone kasi taga-bundok ako. So, pinicturean ko. Sendin ko nila amo. So, sabi pala dito is, need nila yung tax information ko at saka tax information ni amo ko, yung amo na nakasign sa paper mo, kung sino yung employer, either yung mom mo or yung sir mo. So, sinend ko sa kanila, pinrocess nila. At saka, ito kasi binigyan ako ng paper nung attorney, pero hindi ko siya, ito, binigyan ako ng user's name, ng password, nung attorney na nag-process nito. Nung matagal na to, so wala ko, hindi ko siya, malay ko ba, 'di ba? So, hindi ko siya pinakialaman. So, ayun, tinanong ni ma'am yung username ko daw, yung password, kasi sinabihan siya ng agency na meron nga daw dun sa papel. So, binigay ko sa kanya, at saka yun, tinignan niya kung meron bang mga dapat i-correct doon, ganyan-ganyan. So, yun na guys. So, sabi naman ni bossing, sinend na niya lahat, sinend na niya yung tax information ko at saka yung tax information niya. So, yun, naging okay naman ang lahat at maghihintay na lang ako nung ng residence permit ko. So, hopefully, malapit na. Pagdating nun, i-vlog ko para alam nyo. So, I mean, I am, kasi may nagme-message din sa akin na kararating lang nila, gusto nilang pumunta ng Spain, Barcelona, somewhere European country. Tapos sabi ko, if yung hawak nila na visa is yung visa para makapasok dito, it means hindi nila yan magamit para makapunta ng other country. If itong blue, may blue ka, hindi mo pa din ito magamit papunta ng other European country. Pwede mo siyang magamit kung uwi ka ng Pilipinas, at pwede mo siyang magamit, ito yung gagamitin mo pagbalik dito from Philippines. So, yan. At saka sa mga excited, gumala at pumunta ng other European country. So, guys, tiis-tiis lang kasi hindi siya madali. For me, sa akin, 1 year, nag-1 year ako nung May. So, ngayon wala pa yung yung residence permit ko. So, maybe 2 years, let's say 2 years, after 2 years, or parang malayo na yung 2 years kasi pinaprocess na yun. O sige, let's say na lang pinakamatagal is 2 years. So, yun guys,
tiis-tiis lang muna bago tayo makakiat-kiat, makagala-gala sa gusto nating pupuntahan ng yung other European country na hindi na natin kailangan ng visa dahil may resident permit na tayo dito sa Greece. So, hopefully, may nakukuha kayo. Naintindihan nyo ba? I mean, hopefully, naintindihan nyo. Tama naman yun. So, yun. Hopefully, sa mga nagtatanong about dun sa mga papers nila na paano ba malalaman kung pinaprocess na sila ng amo nila. So, yun na guys. Kung magpa-picture na kayo at saka may yung picture ng passport picture, passport ID picture at saka may kasama yung CD. Yun na yung guys, nagpa-process na yung amo nyo sa inyo. So, yun lang. At saka, pag na-process na kayo guys, I mean, pag napunta na kayo ng Palini, I mean, nakatamark na kayo, meron na kayo nito, kung nagsistop na yung amo nyo dun, parang may kulang pa. May kulang pa yun, yung tax income ninyo, yung tax number ninyo, yung health insurance, at saka yung pagkakaroon ng bank account dito sa Greece. So, pag hindi yung tapos, for sure, yung wala kayong tax information, wala kayong tax number dito kung hindi kayo natatapos sa magkakaroon kayo ng ATM card ng bank account dito, kasi parang pinaka-end na sa process yung magkakaroon ka ng bank account. So, yun lang guys ang mai-share ko sa inyo about sa mga papeles ko at saka mga pinoprovide ko ng mga papers para sa lahat ng mga para magkakaroon ng resident permit. So, see you next time guys. Thank you for watching. Iba-vlog ko yung pagdarating na yung resident permit ko. Thank you for watching guys. Have a good day. Bye-bye.